Mga kapuso, bago naganap ang paranaksak at pambubugbog sa kanto ng Rizal Avenue, nakunan muna ng CCTV ang suspect na lumabas mula doon sa aking likuran. Kasunod niya ang tatlo niyang kasamang rumesbak para bugbugin at saktan ang biktima. Sa salaysay ng biktima, dito po sa iskinitang ito sila nagkabanggaan ng suspect. Sa pagkakalang hindi ito minasama ng kanyang nakabanggaan, dito po siya dumiretso sa kanto kung saan niya aabangan dapat ang kanyang ama. Pero ilang minuto lumipas, lumabas ang mga suspect mula sa iskinita kasama ang kanyang mga kaibigang rumesbak. At sa paanan mismo ng CCTV na yan, makikita kung paano siya ginulpi at sinaktan sa bahaging ito ng bangketa. Ano nga ba ang purot dulo ng labis na galit ng grupo sa lalaking kanilang pinagtulungan? Ang biktimang si Sunny, mapalad na nakaiwas sa mga saksak na inuunday sa kanya, pero hanggang ngayon, masakit pa rin daw ang buo niyang katawan dahil sa mga sapak at tadyak na ibinigay sa kanya ng grupo. Nagsimula raw ang gulo ng makasalubong niya ang isang lalaki sa eskinita habang siya'y nagbibisikleta. At nagkabungguan daw sila sa makitid na daanan. Siya, nakita ko na siya napapasok pa lang. Akala ko hihinto siya, kaya ginawa ko, ako na lang yung huminto, bumilid pa ako. Siya nagpipidal siya, nakasampa siya sa bike niya. Hanggang siya nagkabanggaan kami, nabunggo niya ako. Akala raw ni Sunny, tapos na ang naging simpleng iringan. Sa isa pang CCTV video na nakuha ng resibo, makikita ang grupo ng mga lalaki na isa-isa nang lumalabas mula sa naturang eskinita. Akala siguro ba hindi pa ako umuwi? Akala siguro inaantay ko siya. Hindi niya alam, may hinihintay ako doon, tatay ko. Hanggang sa bumalik, yung mga kasama na. Resback na raw pala ito ng lalaking nakaalitan ni Sunny. Ito kasi dito nila pinagsusuntok hanggang sa pumutok sa leeg dito. Kasi nakihiga na po ako sa e-bike, kaya yung katawan ko medyo hindi po nila nagagalaw. Kaya yung dito po, ulo. Ito po yung unang sinuntok. Ito po yung yung kutsilyo po na dumaplis po. Ayon sa medical legal report, nagtamo si Sunny ng contusions, lacerated wound at hepatoma dahil sa insidente. Kaya naman ang kanyang ina na si Marivic de la Cruz hindi na nag-alinlangang humingi ng tulong sa resibo. Ang gusto ko lang po mangyari, mabigyan ng hustisya yung ginawa sa anak ko. Noong time na yun, pinatawag po niya. Pinasundo niya po sa mga tanod niya, pero wala po lumitaw kahit isa. Hindi ko na po nakita. Dahil kapos, minabuti na rin ng resibo na ipasiti scan si Sunny para malaman ang kanyang tunay na kalagayan. At dahil hindi na raw niya mahagilap ang mga lalaking nanakit noon sa kanyang anak, kabilang na ang may dalang panaksak na kinilalang si Darius. March 26, nagtungo si Marivic sa barangay sa pag-asang makakaharap pa ang grupo. Nang marating nila ang bahay ni Darius at kanyang mga kaanak na sila pala ang rumesbak, ang ina lang ni Darius ang natunto ng grupo. Lumitaw rin ang asawa nito na nakita sa CCTV video na umaawat sa gulo. Yung nanay ni Darius, din asawa, ito po yung asawa. Nandito po sila para sa muling pagkakataon na makausap po nila si Darius po. Ako na lang din humingi ng pasensya sa inyo kasi hindi ko rin naman po alam yung pangyayari. Kaya humingi rin nga ako sa inyo, di ba? Ako, lumapit ako sa iyo sa asawa na sana pag-usapan na lang natin ng maayos. Ang laki ng perwit yung ginawa. Hindi na ako nakapasok, hindi pa rin nakapasok yung anak ko. Inanyayakan ng magulang ni Darius sa barangay para mas maayos daw na makapag-usap. Baka pwedeng sa ngayon, siguro medyo humupa na, doon na lang tayo mag-usap sa barangay. Sumunod sa harapan ng ina na nanghampas ng upuan na si Paulo. Wala rin daw ang kanyang anak at hindi nila sigurado kung kailan ito uuwi sa kanila. Gusto ko rin po kasi marinig yung ng mga tao yung side namin kasi marami rin kami na ririnig sa mga post-post nyo na puro kami ang pangat ng side. May nagbanta pa sa anak ko. Ang inaano namin, yung pangyayari na yun talagang naman wala tayong alam sa totoong nangyari Kasi lalabas kasi sa amin lang ang lahat ng masama. Hindi po, ganito po. Question niya sa akin kaganina, baka daw ulitin-uli ng anak ko. Hindi naman ganun kabarumbado ang anak ko. Hindi question, yung pangamba po. Pero si Nanay Marivic, ipinakita ang hawak niyang resibo ng pananakit na dinanas ni Sunny sa kamay ni Darius at Paulo. Ayun ang anak ko, mo, pinapasok nila sa e-bike. Corner na corner, hindi nga naman makakalabas yung anak ko. Tapos sabi,
pakikorek yung pinagsasasaksak. Ano yung pinurot-kurot? Ayun, saksak ko. Ang ina ni Darius at Paulo tila speechless na nang maglabas na ng hinaing si Nanay Marivic. Pero maya-maya pa, humirit ang ina ni Darius ng isang pakiusap. Naintindihan ka talaga, nanay din ako. Alam ko, sa akin po mangyayari yung masakit talaga. Naintindihan naman po kita eh. Pero kung sakali naman kung sa amin din nangyari, tapos may ganyan nakikiusap na may mga anak. Siyempre, tao lang din tayo, lang tayo nagkakamali, di ba? Hindi naman tayo perfect na tao. Wala tayo may pagkakamali. Pero kung meron naman taong na humihingi na ng ano sa inyo, nyo na lang sila ng isang pagkakataon, pwede nyo naman siguro, pagbigyan. Tatanungin ko muna yung biktima. Ayon sa CT scan results, normal at walang dapat ikabakala si Sunny. Laging abala na po kasi, kaya mas gusto ko pong makausap na lang po yung complainant para maging maayos na lang kung ano yung magiging desisyon ng nanay ko. March 28, muling pinagharap ng barangay ang mga pamilya ng mga sangkot sa gulo. Nang magkausap, kinilala ng isa't isa ang kanilang mga pagkakamali. Kaya naman, ako po si Darius Buena. Nangingi rin po ako ng pasensya sa nangyari ko sa Pangulo niya kay Kuya Sunny. Sana mapatawad niyo. Kaya gusto kong makaharap din kayo para maging maayos na lang din. Kasi lahat naman tayo bibigyan ng pagkakataon. May isang pagkakataon para hindi na maulit. Humihingi rin ako pasensya. Alam ko may pagkakamali rin ako. Pero sana maging maayos tayo. Ako po mismo pupunta po sa'yo para harap-harapang po ulit na. Siyempre, na-istorbo namin kayo. Pakita niyo po sa akin yung reseta. Bibilin ko po, tapos bibigay din po ng panggastos mo dahil sa nangyari po na istorbo po kayo sa anak buhay ninyo. Masaya naman po, maano sa kalooban. Susunod na pagharap namin, mas magiging maayos na naman. Maraming salamat po sa resibo. walang maitutulong ang karahasan sa anumang gusot, ang anumang pikunan o hindi pagkakaunawaan. Mas mainam na idaan sa maayos na usapan sa ngalan ng pagpapanatili ng kapayapaan.